Hi guys! So for today, magkukustomize tayo ng black doll. I will use this base doll. Ang color ng skin ay nude, and then yung hair ay curly with bangs and gray color. So first time mo dito, hello, I'm Eileen, I'm a doll artist. Nag-i-start ako sa pag-open ng head using screwdriver. Meron itong tatlong screw sa likod, and then meron din yung string. And makikita nyo dito kung paano ko siya tatanggalin para kung balak nyo rin mag-customize ay may idea rin kayo. Sa isa ko nila inaalis yung mga screw and then nilalagay ko sa isang container. Pinatong ko pala itong doll na ito sa maliit na parang cushion para hindi mag-damage yung kanyang face. Tuturo ko dito yung string na yan, yung nasa rectangle na hole, meron yung string, ayan, tinanggal ko gamit yung parang hook. Ito naman string, tatanggalin muna natin yung pagkaka-hole at itatabi natin yung parang yan, yung node na yan na hook doon sa ating container again. Tapos ilalagay natin yung cushion sa gilid and then ipupush. May maririnig kayong click, pag nag-click na yan, mag-open na yung side ng ears banda. Wait natin na mag-click. Kapag nag-click na yan, okay na. O yan, nag-open na, nag-open na yung sa kabilang ears. Doon naman sa kabilang side. Yan. Tapos i-open natin. Huwag kayong kakabahan na i-push yung head name light dahil kasi matibay naman yan. Pagka-open, doon natin makikita yung eye mechanism. Yan yung eye mechanism ng blind doll. Yan yung head niya inside. Pag nakalas ko na yung head ng blind doll, ang una kong ginagawa ay gumagawa ko ng pattern para dun sa mouth and then sa nose. Para kung saan ko siya ika-carving later. Minsan, pati yung eyes, kung kailangan kong dagdagan or kailangan kong i-sculpt or kailangan ko ring bawasan or i-carving. Next naman, doon naman ako mag-start mag-carving. Siyempre, dahan-dahan kong kina-carving gamit yung tools na matalim. Yung pointy na ito parang karayom na ginagamit ko. Ginagamit ko siyang pang lining first. Nilalining ko muna para kung siyang sinusulatan or parang sinusugatan yung pinaka-plastic para mag-create ng illusion ng pouty lips. Dito naman sa part na to, naglalagay naman ako ng details. Kasi small details matter. Para magmukha siyang realistic. Kapag satisfied na ako, isasanting ko na siya overall ng face niya para ready na siya for face up. Next naman ay mag-spray tayo ng Mr. Super Clear. Ginagamit natin yung Mr. Super Clear para kumapit itong ilalagay natin na mga art materials like soft pastel. Ang soft pastel ay ginagamit para pang blushing, para ma-enhance yung mga shadow, highlights, yung effect sa kanyang face up. Pattern na to, ginawa ko lang din. Ginamitan ko siya ng masking tape, nilagay ko sa body ni blind doll, and then saka ko nilagyan ng markings. Kapag nakat na, pinapasok ko yung gilid niya para hindi siya magkaroon ng ganyan. Pinatahi ko yung bawat side. Lahat ng mano-mano para maging git siya tingnan. Kasi lalo na kapag nakikita mo na yung paunti-unti, yan, na kinakalabasan ng gawa mo. Dito naman, pinag-combine ko na yung inner fabric tsaka yung outer fabric. Pinagsama ko na siya. Then tinatahi ko na lang dito yung likuran. Ito tinatahi ko na to. Ito yung lulusutan ng ribbon sa likuran. Para yan yung pinaka magiging lock niya. And then, konting details like yung mga ribbon-ribbon na design dyan sa kanyang legs. Ngayon naman, mag-proceed naman tayo sa paggawa ng shoes. Ang unang ginagawa ko dito is yung pattern ng kanyang sole. Sinusukat ko muna yung pinaka sole ng blind doll. And then, pag nakuha ko na yung sukat, gagawa ako ng ganyan para mas madali na lang sa akin malaman kung gaano kalaki yung gagawin kong sapatos. Next naman, gumagamit naman ako ng
dun sa swelas ng ating shoes. Mano-mano ko ini-scroll yung pinaka-heels ng ating shoes. Yung pinaka gagamitin naman natin para dun sa shoes ng ating